Hello mga dear, eto na naman ako magpo-post ng video dahil hindi ako mapakali hangga't hindi ako nag-post. Feeling ko vlogger talaga ako. Eto, nagpunta kami ng London dahil wala akong pasok. Pero alam nyo kung anong nangyari? Panoorin nyo ang video. Nagpunta kami doon ng 3 araw at 2 gabi lang. So, dinala namin si Lulu doon sa kaibigan namin para alagaan. At salamat sa aming kaibigan, pinatuloy nila si Lulu kahit matakaw na aso siya. Joke. Hindi matakaw si Lulu. So, nagbiyahe na kami, maganda ang panahon, maganda ang araw, nagpunta muna kami sa Chinese restaurant dahil pangako ko sa mga anak ko na pakainin ko sila sa talagang restaurant, hindi fast food. Nakita ko si Buddha, nag-wish, hinimas ko dapat pala ang kanyang tiyan, hindi ang kanyang ulo. Na-miss ko yung Buddha sa amin. Ewan ko ba may Buddha kami sa amin. At nahiyang-hiya ang aking anak. Sabi niya wag ko daw gagawin yun. Sabi ko magwi-wish lang naman ako para tumama sa loto. Malay nyo. Pero talagang hiyang-hiya siya. Sabi niya, Mommy, don't do that. That's so embarrassing. Sabi ko may Buddha kami sa bahay, ganyan ang ginagawa ko. At ang iyong lola, ganyan din ang ginagawa niya. Pag pupunta siya sa casino, hinihimas si Buddha. Joke lang. Joke. Pero eto, naghihintay sa pagkain. Eto ang aking asawa, nainip na at nag-text na lang dahil inip na siya. Ako naman ay gutom na gutom sa unang pagka-serve nila ng soup. Ako muna yung nauna, kaya sabi ng anak ko, Mami, sa akin yan. So sabi ko, hindi, matanda muna, dapat ang mauna. Dahil nagugutom na ako. Sino ba ang magbabayad? Sabi ko sa kanya. Eto, naghihintay kami, alam niyo naman, matagal. Pagkadating, nagulat sila sa kanilang order. Hindi nagbasa ng menu. At hindi rin ako nagbasa ng menu. Basta kung anong gusto nila, yun lang ang sinabi ko. Ngayon, may yelo pala, may yelo, hot and cold, ang sweet and sour nila. Nagtaka sila bakit ganyan. Sabi nila, Mami, bakit ganyan? At dahil alam nilang Pilipino kami, ngayon nag-serve sila ng maraming kanin. Kanin is life, sabi nila. So, eto yung mga order namin at kukunti lang. Pero mind you, syempre pricey dahil nasa London. Pero okay naman, sabi ng mga anak ko, masarap naman ang timpla. Hindi lang nila magets yung ice and ice na sweet and sour. Pagkatapos namin kumain, nag-ikot-ikot kami, syempre, at ang walang katapusan sa bread. Ang asawa ko, gustong-gusto nila yung Chinese bread. Masarap naman kasi. Kaya yun ang dinali muna para bahaon namin habang naglalakad. At alam nyo, maraming tao talaga dito. Yun ang hindi nawawalan ng tao sa London. Dumoble pa, triple pa dahil Pasko. Yun ang wag niyong pupuntahan. Yung Christmas season na malapit na yung Pasko. 2 days na lang, Pasko na. Ang daming tao. As in, hindi ka maka-take ng picture mabuti. Kasi maraming dumadaan. Maraming snatcher, maraming kung ano-ano, maingay pa. Syempre, maingay, city yan. Alam nyo, malaki talaga ang London, kaya hindi mo maiikot ng 1 o 2 araw lang. Kaya sabi namin, pupuntahan namin yung mga hindi pa namin napuntahan noon. Pero alam nyo, wala ring nangyari dahil nagkaligaw-ligaw kami. Sumakay kami ng sa underground, yung train sa underground. Hindi kami nag-bus dahil traffic. At hindi namin alam gamitin yung mga bus dahil ang mga bus ay by number. So alam mo dapat kung saan sila hihinto, kung ano ang dadaanan nila. Pero dahil sa underground, nasanay na kami doon, ay hindi pa kami sanay dahil nagkaligaw-ligaw na din kami. Nakailang stop kami. Madali lang aralin kung titingnan mo, very complicated yung mapa nila. Pero mas
Mas gusto ko yun kesa sa bus. Alam nyo, kasi yun ang una kong inaral, yung underground, dahil sabi nila complicated. Pero ganun pa man, naligaw kami dahil nagkamali kami ng baba. Eto, maraming tao sa London as usual, pero triple ngayon dahil 2 days na lang, Pasko na, maraming tourist, maraming bakasyonista at maraming vlogger, Instagrammer na nagpipicturan, nasa gitna sila. Yun ang maganda, yun ang masaya, sa gitna sila nagpipicture. At alam nyo, pag ang traffic ay nakastop, pupunta sila sa daan at magpipicture. Pag ano na, mag-aalisan na sila. Ganun kasaya doon. Hinintay na lang namin ang aming pinsan dahil gusto kong bumawi sa kanya. Last year, siya ang nanlibre. Gusto ko ako manlibre. Pero hindi pa rin ako nanalo dahil mabilis siya. Taga-London siya eh. Mabibilis ang mga taga-London. Yung mga countryside, mababagal. Very relax. Kaya salamat sa inyo, sa inyong pamilya, lalo na kay ate. Alam mo, yung plano namin na hindi kami pupunta doon sa mga pinuntahan namin, iba naman ang pupuntahan namin, ay hindi nangyari. Dahil hindi ako gumawa ng itinerary, hindi ako nag-research, hindi ako nagtingin sa mga Instagram or nagsulat man, nag-take down kung saan kami pupunta. Basta kung saan na lang kami yung familiar na lugar, yun na lang mga pinuntahan namin. Yun ang number 1 tip. Kailangan mag-research, isulat, maggumawa ng itinerary. Isulat kung saan kayo pupunta, bababa, at ang next stop nyo, kung ano ang malapit, ganun dapat. Pero ngayon, tamad akong gumawa. Walang gumawa kahit sino, pati yung aking mga anak. Hindi na yata sila excited kasi nakita nila last year. Pero alam nyo, iba naman ang decoration, Christmas decoration nila from last year. Parang nagandahan ako last year. Ngayon parang kulang sila sa budget. Yung mga ibang magaganda, ngayon parang simpleng-simple na lang. Hindi na sila yung mga extravagant. Yung mga nag-extravagant na lang, yung mga may sponsor. Siyempre yung mga nasa high street ang tawag namin. Nasa may high-end, yung may mga Louis Vuitton, Chanel, at yung mga may ah, malalaking company talaga, malalaking brand ang mga nag-design ng magaganda. Ito ang chandelier ng Chanel, di ba? Ang ganda. Nasa high street, nasa gitna ng daan, well, sa taas, nakasabit. Maganda talaga ang mga decoration dito dahil magaganda ang mga brands, mahal ang mga bags, so, mga sosyal ang mga tao dito na mga nagsha-shopping, mga mga rich, 'di ba? Kaya syempre gandahan nila ang dekorasyon nila. I get good photo. I get good. Eto, pangalawang araw namin. Siyempre, ang almusal, Jollibee. Walang kamatayang Jollibee. Then, nagpunta kami dito. Eto, nakabaligtad ang bahay. Nakabaligtad din kaya ang mga tao. Nag-shopping na lang yung aking mga anak ng pangalawang araw na. Dahil mas gusto nila dito kesa sa mall, kesa daw sa street. Pero kahit sa mall, marami pa ring tao. Ang daming masasarap na cake.
Alam ko sa inyo masasarap din ang mga cake sa inyo pero syempre dahil nakatira kami sa baryo o sa mga liblib na lugar, wala kaming makitang ganito sa aming lugar. Kaya naglalaway ako. Pero hindi naman ako makabili dahil syempre si diabetes, ayaw kong i-entertain ang diabetes. Eto, pangatlong araw, which is Christmas, umuwi na kami. Bakit kanyo? Dahil walang bus, walang train, wala rin mga shop. Saan kami pupunta? Siyempre, nasa hotel lang kami. Ang sabi namin, umuwi na tayo dahil wala tayong magawa dito. Tsaka, namimiss na namin si Lulu. So, umuwi na kami, kinuha namin si Lulu, as usual. Happy ba siya o hindi happy? Hindi ko alam. Kasi mas excited siya nung dinala namin sa kaibigan namin kesa nung kinuha namin. Kaya si Lulu, pagkakita sa papunta sa bahay, na-excite siya ng konti pero hindi masyadong excited tulad nung alam niyang pupunta siya sa kaibigan namin. Dahil doon, meron siyang kalaro. Yun talaga yung birthplace niya doon sa kaibigan namin. Ito na, papunta na kami. Nag-i-start na siyang ma-excite. She knows the way. Look, she knows we're going home now. Yeah, you happy then? You're happy now. You're happy. We're gonna take you to Kyoto. She knows the way. Pag uwi ni Lulu, naglaro sila ng aking asawa dahil na-miss nila ang isa't isa. Kaya ayan, super duper laro sila habang nagre-record ako, patingin-tingin sa akin si Lulu dahil binabanggit ko ang kanyang pangalan. Thank you for watching!